So, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, another update na naman tayo, no? Patungkol nga naman ito sa Pogo at kay Mayor Alice Go. Basta lahat ng may kaugnayan kay Mayor Alice Go. So, pinapanood natin yan kasi mga chismoso tayo. So, yan ang video ito mula kay Pinoy Mystery Channel. So, meron itong pamagat na, naku po, matindi pala protektor ng Pogo sa Pilipinas. So, yun, alam naman natin na yung Pogo nga ay talamak nga dito sa Pilipinas at yeah, totoo yun men na meron talagang protector ang mga to. Even nakalimutan ko kung sino yung nagsabi doon but hindi parang si Senator Win Gatchalian yon. Sinabi niya na may mga kapit itong pogong ito na halimbawa ganyan, nare-raid daw sila ng mga otoridad tapos parang napapakawalan lang din or parang lumilipat lang or nagti-change name lang. Nagpapalit lang ng pangalan, 'di ba? Kung 'di ba naman mga loko-loko talaga. So, ganun sila ka lala. So, yan bago natin simulan, Pinoy Mystery Channel, support nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa na China. Again, ang title ng video ito, naku po, matindi pala protector ng Pogo sa Pilipinas. So, like, comment, share, subscribe. Start. Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Naging mainit sa balita nung nahuli ang Zun Yuan Tech sa Bamban, Tarlac. Kasama sa mga ilegal na gawain sa Baofu Compound ay money laundering, cyber hacking at human trafficking. Pati ang yun talaga yung isa sa nakakatakot yung cyber hacking or yung pati yung government natin pinapakialaman, national security natin pinapakalaman. Yun yung isa sa pinakamalaking kasalanan ng isang espiar whatsoever na pakialamanan niya sa isang bansa. Kaya sana wag lang deport yung mga parusa ng mga yan kapag napatunayan kasi malaking peligro yan sa bansa natin. So, tuloy. Alkalde sa maliit na bayan ay sangkot dahil sa kanyang yaman at malihim na pagkatao. Nabanggit din kung may mga politikong nagpoprotekta sa mayora. Pero may isang issue na mas malaki pa sa lahat ng problema ng Pilipinas na tila nakalimutan na. Siguradong magugulat ka sa maalalaman mo na ang nasa likod ng mga ilegal na gawain ng Pogo ay grupong peligro sa seguridad ng buong mundo. Grabe. Mayroong mga naniniwala. Meron at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Totoo ba? Kabisado eh. Supportahan nyo yan guys, PMC, Pinoy Mystery Channel. Sobrang solid gumawa ng content man, like, dang. Cambodia. So ano yan? Ba't Cambodia yan? Mainit ngayon ang balita hinggil sa alkalde ng Banban sa Tarlac dahil sa maraming hindi kapanipaniwalang ipinahayag nito sa dalawang Senate hearing. Ilang pang issue ang naungkat kasama ang napepeking mga dokumento upang makakuha ng birth certificate at pasaporte. Lumalabas din na baka may protection. Ang sabi nila na ano lang daw wag daw pagbuntunan kasi wala daw ebidensya. Oh, sige sabihin na natin na walang mga burden of proof ata 'yon. Pero ano lang naman sana masagot niya lang yung mga kahina-hinalang bagay patungkol sa kanya para matapos na, di ba? Sektor na Pilipino ang alkalde kaya nanalo sa halalan. Nababanggit ang limpak-limpak na salapi na may ugnay sa Baofu Compound at Hongsheng Enterprise na hindi alam saan nagmula. Marami ang nangangamba na baka napasok na tayo ng mga espiya mula sa China at peligro nga naman sa seguridad ng ating bansa. Ilan lamang ito sa mga puntong naglalabasan na kinakailangan ay matugunan ng pamahalaan. Kayo ba guys, do you think napasok na tayo ng komunistang bansa dito? Comment down below. Kung akala mo na iisa lamang ang Baofu Compound sa Bamban na nagsasagawa ng human trafficking at cyber scam, nagkakamali ka. Taong 2022, inulat ng pahayagan sa Vietnam, ang Vietnam Plus, na may ilang inaresto na nagtangkang pumasok ng ilegal sa Vietnam na mula sa Cambodia. Ayon sa balita, mga biktima ito ng human trafficking. Sa Sampayupon Commune o Compound, ilang buwan silang pinilit magtrabaho ng maraming oras nang walang bayad. Sa mga hindi... Grabe no, same lang din dito na yun nga yung Pogo dito, may na-recover silang batuta at posas na pinaghihinalaang pang torture. So
Halos same lang sila ng method or ng pattern men eh. Paano nakakaalam sa kahulugan ng human trafficking? Ang sabi ng Anti-Slavery International na ito ay ang paghikayat sa tao ng pwersahan o labag sa kanilang kalooban upang pagkakitaan. Minsan, gamit ay panluloko. Minsan ay blackmail. Buwan ng Setyembre taong 2022, sinabi sa pahayagan ng Cambodia, ang VOD News, na sa Mokbai compound ng Sihanoukville sa bandang ibaba ng Cambodia, 60 Vietnamese ang nahuling tumakas mula sa isang compound. Ayon sa ulat, ilang buwan na silang pinagbabawalan lumabas ng kanilang kumpanya. Sinabi rin na marami pang compound sa Sihanoukville na pinupugaran ng mga online gamblings. Sa Pilipinas, ito yung mga pogo. Taong 2023, binalita. Yun nga yung isa sa nakakapagtaka dito, yung pogo daw, pinagbabawal o mahigpit na ipinagbabawal dun sa China, pero dito, welcome na welcome. My God. Ito naman sa Thailand ng Bangkok Post na inaresto ng kapulisan ng mga scammers na ginamit ng mga Chinese gangs. Base sa pahayag, 20 mga inchik ang iligal na ipinasok sa Thailand mula sa Cambodia upang pagtrabahuhin ng isang call center gang. Kung susuriin ng maraming reports hinggil sa mga iligal na sugalan, ang mga ito ay ginagawa din sa mga compound katulad sa Baofu kung saan may mga pinipwersang trabahador. Kinukumpiska ang mga pasaporte para hindi sila makaalis. Pinagbabawalan. Same din dun sa pogo din. Meron ding mga passport na itinatago dun sa mga vault. Hala. Lumabas para hindi makapagsumbong sa kinauukulan. Halos pareho ng istorya ang mga biktima na kapag hindi kumikita, kung hindi tinotorture, sila ay ginugutom. Sinabi sa Reuters buwan ng Marso taong 2024, halos kasabay lamang ng pagkahuli sa Tsun Yuan Tech sa Bamban, na ang human trafficking sa Southeast Asia ay isang malaking problema sa buong mundo. Pero kung akala mo na ang human trafficking ang pinakamalaking issue dito, diyan ka nagkakamali. Bakit? Ayan. Sihanoukville, Cambodia. Tama ba? Right. Inulat sa Straits Times na maraming Singaporean ang nabibiktima din ng human trafficking para magtrabaho sa mga scam centers. Base sa ulat, pinapangakuan ng magandang sweldo ang mga biktima, pero pagdating sa compound, kinukumpiska ang kanilang mga pasaporte at pinipilit maging scammers. Pati ang Interpol ay naalarma na sa laganap na human trafficking. Actually, parang siya same lang din siya dito sa Pilipinas, na yung mga tao nga na some kind mahirap, parang pinangakuan sila. Pinapasok ngayon sila sa mga illegal na gawain. Gaya nito, yung mga Chinese nationals nila or mga Chinese, pinupunta nila dyan sa Pogo para doon magtrabaho. Grabe. Tapos, pinaparanas nila ng kalupitan if ever na hindi nila ma-reach yung quota. So, isipin nyo na lang yun, guys. Nagawa nga nila sa kapwa nila Chinese, di ba? Paano pa kaya dito sa Pilipinas? Wala talaga silang paki dyan. Hunyo taong 2023, nagbabala ang Interpol dahil sa libo-libo ang nagiging biktima ng human trafficking sa Southeast Asia. Ayon sa ulat, pare-pareho ng modus ang mga scammers. Papangakuha ng magandang trabaho ang mga taga-China, minsan taga-Malaysia, taga-Thailand at Singapore. Pagkatapos ay, kikidnapin sila at pipiliting magsagawa ng online fraud. Grabe, no? Pwede nga siyang, di ba sabi kanina ni Pinoy Mystery Channel yung blackmail. Pwede siyang blackmail kasi, for example, like that, pinasok sila ng illegal dito. Ngayon, yung mga Chinese national na nagtatrabaho dyan sa Pogo. Pinasok sila dito ng baka illegal yung way na pagpasok nila dito, di ba? Tapos yun, kinukumpiska yung mga passport nila. Para siguro kapag magsumbong sila sa otoridad or wala silang takbo na ba? Kasi nga, illegal nga silang pumapasok dito, di ba? Yung iba pa nga may mga kaso pa na pending dun sa kanilang bansa. Yan din siguro talaga yung plano nila para yung mga trabahante nila or yung mga workers nila hindi aalis sa kanila. Grabe, ang dumi pala nito, min. Isa pa sa mga iligal na gawain ng Hongsheng ay ang tila hindi na pinag-uusapan ngayon at binaliwalang government hacking. Natunto na yung mga nag-hack sa linya ng pamahalaan ay mula sa compound, pero hindi na ito naungkat sa dalawang Senate hearing. Kung titignan, ang bilis lang na natabunan eh. Yan nga naman, mukhang maliit na problema ito kumpara sa human trafficking at cybercrimes. Subalit ang hindi alam ng marami ay, ang government hacking sa loob mismo ng Baofu ay ang dahilan kung bakit hindi nahuli ng otoridad ang mga kriminal na nagpapatakbo ng mga scam. At ito rin ang dahilan kung bakit nakakalusot sa kinauukulan ang nagtatraffic sa mga biktima. Bakit kamo? Iyan ay dahil sa Chinese Communist Party.
Grabe, sus, nakakaasar din talaga panoorin to mga to. Papalakpak pa eh. Sarap. Sarap pag bibigyan ng ano eh. Sarap kutongan. Awang mga loko. Pinay Mystery Channel, subscribe kayo guys. Ano ang kinalaman ng mga komunista sa Baofu Compound? Ito na. Sa paglaganap ng mga scam hub sa buong mundo, napagalaman na madalas ay pinaandar ito ng mga Chinese nationals, katulad ng pinahayag sa Radio Free Asia noong taong 2022 na yung mga human Sensya na inaantok ako. Ang tagal kong natulog kagabi guys kasi sinisipon ako eh. My goodness. trafficking at job scams ay may ugnay sa kasino na nasa Sihanoukville at ito ay pagmamayari Human ng isang trafficking. bilyonaryong inchik. Noong ding taon sa Asian News, inaresto ang isang mayamang inchik sa Thailand dahil sa human trafficking. Noong buwan ng Hulyo taong 2023, ang ulat sa Business and Human Rights na patuloy sa Myanmar ang scam hubs na pinatatakbo ng mga inchik. Ayon sa balita, 2 Pilipino ang nakatakas mula doon kung saan pinilit silang maging online scammers ng 6 na buwan. Myanmar Chinese run scams hubs reportedly continuing running unabated with signs of human trafficking and forced labor. Inside the Chinese run crime hubs in Myanmar, they are coming the world. We can kill you here. Grabe no. Actually, may malaking possibilities yan men na buong mundo talaga yung some kind lalagyan ng China ng spy ano kasi yun yung kailangan nila eh. Gusto nilang meron silang tenga lahat ng bansa na kalaban nila or some kind threat sa kanila. Maraming patunay na ang mga scam compounds katulad ng nasa Bamban, Tarlac ay pinatatakbo ng mga mayayamang inchik. Pero Grabe. kinalaman ito sa Partido Komunista ng China. Okay, Ayon ano sa yan? pahayag ng ProPublica na magkasangga ang Chinese Mafia na nasa ibang bansa at ang Partido Komunista. Pinaliwanag ng National Security sa Europa na ginagamit ng partido ang mga crime gangs upang manmanan at parusahan ang mga inchik na hindi sumusunod sa partido. Sinabi sa ulat, Grabe no, dinadahas pa talaga nila. Same lang talaga sila sa panghaharas nila dito sa West Philippine Sea. Ano? Ganon talaga sila kaano men. Isa ito sa nakakainis na some kind ginagawa ng China. No? Yung pagiging nila marahas. Grabe. na mga gangsters ang ginagamit ng China upang harasin yung mga inchik na tumututol sa Partido Komunista. At bilang Grabe. gantimpala, pinoprotektahan ng mga komunista yung mga Chinese Mafia. Sa makatuwid, sinabi rin na sa Europa, kahit wanted sa China, ay protektado ng partido. Marahil Grabe no? May ganon? isa ito sa dahilan kung bakit hindi mahuli yung may-ari mismo ng Hongsheng kahit na isa itong fugitive. Nako. May binalita din sa New Zealand bago matapos ang taong 2022 sa RNZ na nagkakalat ng impluensya ang Partido Komunista at ang Chinese Triad sa isla ng Palau. Isa itong strategic na lokasyon dahil malapit sa teritoryo ng Amerika sa Guam. Ayon sa ulat, napagalaman na yung nagpapatakbo ng iligal na sugalan ay may kaugnayan sa Partido Komunista ng China. At iyan din ang sinabi sa Ground News na ginagamit ng Chinese Communist Party ang mga organized crime sa South Pacific para suportahan ang gawain ng United Front Work Department. Ito ay Grabe talaga tong CCP na to men. Ewan ko talaga kung ano yung kung hindi siguro men parang kinain na talaga sila ng pagkaganid nila eh. Grabe. isang sangay ng pamahalang komunista sa China na nagkakalat ng kanilang ideolohiya sa ibang bansa. Kaya kung pag-iisipan, sa likod ng human trafficking at cybercrime sa Bamban, baka ang government hacking na nabalita ay gawain pala ng CCP. Nako. Possible din yun kasi alam naman natin kung gaano talaga kauhaw itong China gaano kauhaw itong China ng impormasyon sa mga bansang nakaalitan nila or kalaban nila. Gaya nung sa sa Switzerland ba yun or Netherlands na hinak din nila. Ngayon parang tawag dyan. May ginawa yung bansang yun para turuan ng leksyon yung China. Ngayon, umaray yung China. Kumbaga, para bang ginagamit ng mga komunista sa China ang mga sindikatong inchik upang magsagawa ng kanilang espionage. Kaya hindi na Grabe nakapagtataka kung bakit kailangan pang ihak ng Baofu ang linya ng pamahalaan sa Pilipinas. Ito pala ang sagot. Dahil protektor ng sindikato ang gobyerno sa China.
Siyempre nga naman, hindi mapagbibintangan ng mga komunista kung ang gagawa ng hack ay mga kriminal. Tila sila ang nagsasagawa ng dirty laundry para sa partido. At bilang gantimpala, protektado ito gamit ang bilyong-bilyong halaga ng pera. Huwag din kalimutan na ayon sa batas ng mga komunista, ang bawat Chinese nationals at lahat ng korporasyon mula sa mainland China, kahit na nasa iba pang bansa, ay may obligasyong tumulong sa layunin ng partido. Grabe, ano? Kailan kayo matatauhan tong mga politikong ito, ano, na tuloy? Sinabi sa Mint na hangad ng China na maging superpower sa buong mundo, napapalit sa Estados Unidos. Kaya isa sa kanila... Diba? Ganun sila kagaman. US pa talaga yung isusurpass nila or yung hahabulin nila, papalitan nila. Talaga ba China? I think malabong dumating yung araw na yan. Kasi ang US rin, hindi pa man lang kayo nagsimulang dumikit sa kanila, mas lalong pataas ng pataas yung US eh. Kaya nga itong US, ang ginagawa ng US men, dinidikitan niya talaga yung China. Like, halimbawa ganyan, itong Pilipinas, naglalagay siya ng EDCA sets dito para mayroong malaking advantage itong Amerika sa China. Grabe. Lakas pa lang, ang taas pala ng pangarap din ng presidente nila men. Ang instrumento ay ang espionage, gamit ang mga state-sponsored hackers upang humagilap ng mga maselang impormasyon mula sa mga bansang kalaban nito. Kagaya ng ipinahayag ng Justice Department sa Amerika noong lang Marso 2024 na 7 hackers na may ugnay sa China ang kinasuhan. Ayon sa ulat, ang 7 hackers associated with Chinese government charges with computer intrusions targeting perceived critics of China and US business, diba? Desperate move. Target ng mga hack ay mga politiko at negosyanteng tumututol sa China. Siguro ito din ang nasa likod ng government hacking na naganap sa Tarlac upang makahagilap ng maselang impormasyon na pwedeng gamitin laban sa Pilipinas. Actually, tama yun na yun ngang pagpasok ng China diyan sa Bamban Tarlac, if ever na totoo yung mga allegation na spy nga ito si Mayor Go. Sobrang malaking percent din talaga yung parang magva-validate ng mga hinala natin or magpapatotoo ng mga hinala natin na pogo pa talaga yung business niyo na may dinadawit siya sa hacking. Like yun, nagkataon lang ba yun? Like imposible, di ba? Anong aral ang mapupulot dito? Maraming isyong lumabas ng hinuli ang pogo sa Bamban Tarlac. Money laundering, cyber hacking at human trafficking na nangyayari na din pala sa maraming bansa. Tila ginagamit ng China ang mga masasamang elemento ng lipunan upang magtagumpay ito sa kanilang layunin na maging pinakamalakas na superpower sa buong mundo. Kaya kailangang bigyan ng pansin sa Pilipinas ang government hacking sa Baofu. Kung hindi, maraming Pilipino ang siguradong mapapasok sa peligro, lalo na yung kumokontra sa partido. Buksan mo ang iyong isip at hayaang So, yun lang naman. Again, mula yun kay Pinoy Mystery Channel. So, original video link in the description box below. Tapos, syempre, or bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So, kita nyo naman yun, men. Grabe pala itong protector ng Pogo, Mas nakakatakot pa dito, yung CCP na samkay nag-funding sa kanila. Well, not impossible din naman yun, kasi itong China talaga, men, wala willing talaga silang magpalabas ng pera kahit gaano pa yun kalaki para lang masurpass or malamangan nila yung US. But for me, isa sa nakakatawang pangarap yan ng China, nalalamangan niya yung US. Kasi itong US, men, malabong malabong papayag yan na lamangan lang ng China. Kaya nga yung US sobrang advanced na nila or advanced silang mag-isip. Grabe. Kailan kaya magising sa katotohanan itong China na wala talaga Illusion lang yung pinapangarap nila na maging superpower sila sa buong mundo. Like US talaga yung isosurpass nila. Malabong mangyari yun. But yun nga, isa nga sa samkay nakakalungkot dito. Yung China, willing talaga silang magpalabas ng pera. Yung China talaga, talaga sila ganid, sakim sa, sakim sa kapangyarihan. Tapos sa teritoryo din, mineral sa oil at gas. Grabe na yung China. Ano kaya yung dapat gawin sa mga tono para magtanda ba? So ayun, yun lang naman guys. Kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. Kasi for sure ako,
inis na din kayo sa bansang to, ano, na ewan natin kung ano yung pinaglalaban niya. Ewan natin kung or saan or bakit nga ba sobrang ganid ng bansang to. Like, halos, ano talaga yun eh, hindi mapakali yung kamay niya kapag hindi niya napapasakamay ang mga, halimbawa niya, yung West Philippines eh. Di ba? I think need nang magpatingin ng China sa doktor. So again, yun lang muna. Pinoy Mystery Channel, Filipino IC. So like, comment, subscribe. Filipino IC is out.